Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Huwag po tayong magsawang magpuri at magpasalamat sa Panginoon sapagkat napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa, diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya sa puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, ang papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa, pag-iliwang ka na darama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, ang papuring pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Patuloy natin pasalamatan ang ating Panginoon sapagkat nagkukulang man tayo sa Kanya. Kahit kailan, di siya nagkulang sa atin. Ang biyaya niya ay laging sapat sa pangangailangan natin lahat. Hallelujah. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pamahal. Ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatilihin.
walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aming laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aming laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Tayo po'y manalangin. Purihin ka aming Ama. Nagpapasalamat muli kami sa iyong muling kaloob sa amin sa araw na ito. Salamat sa aming buhay na naglay pa rin po namin. Salamat sa biyaya pa rin na amin pong matatamasa sa bawat araw ng aming buhay. At salamat din sa pagkakataon pong ito na kami po ay nakatipon sa lugar na ito, Panginoon. Naniniwala kami na sa lahat ng pangyayari nagaganap sa aming buhay ay ayon po sa itong itinakda, Panginoon. Kaya naniniwala kami, ang plano po ninyo ito, Panginoon, upang kami po ay magkatipon sa lugar na ito, Panginoon, ay yung biyaya sa amin, Panginoon. Hiling namin ang iyong pagnubay, Panginoon, ang gabay po ninyo sa magitan din ng iyong mga salita, palakasin po ninyo muli ang aming pananampalataya at dalhin kami nito tungo doon sa mas malalim namin ugnayan po sa iyo, Panginoon. I-bless po ninyo ang bawat isa, Panginoon. Comfort us, Panginoon, in these times of trouble and sufferings, Panginoon. Ay among yung mga salita ay patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ang kaaliwan dulot ng Espiritu Santo. Ito po ang aming pong samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. No? Bawat gising daw po ay blessing. Amen. Salamat at nagising pa tayo kanina. Okay, nais pong pamagatan ng mensahe po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Be diligent, no? Ang diligence po ay pagsisikap, no? Maging masikap tayo. Okay, dito po sa sulat ni Pedro, sa ikalawang sulat, chapter 3, verse 11. Ayos ko muna basahin, ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Yaman ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga ninyo sa Kanya ang iyong sarili at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 11, verse 12 na po tayo.
samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. No, nais ko pong ulitin yung pong salitang magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw ng matinding init ng mga bagay na naroon. Verse 13, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Okay? Tuloy mo natin dito po sa verse 17. Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat ni kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. At ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, na ating tagapagligtas, sa Kanyang kapurihan, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen. Praise God. No? Ito po sulat ni Pedro sa mga Kristiyano dito sa Asia, no? Kaya makaka-relate tayo rito sapagkat lahat naman po tayo ay mga Kristiyano. Ano po, bahagi po ng kanyang sulat na ito ay yung pong paalala patungkol sa mga huling mga araw. Ano po, na talagang hindi naman ang sinabi ni Jesus, no? Yung mga bagay na mangyayari sa huling mga panahong ito, no? Na tayo po ay nakapaloob dito sa panahon ng kagandahang loob ng Diyos. At ininintay lang ho natin yung ating pag-asa ng kanyang pag-ampun sa atin. At yun ay dapat nating asahan na meron pong pananabik, no? Sa gitna na talagang temporarily, talagang magdaranas tayo ng mga pagsubok dito sa lupa, no? Gaya din, no, ng mga nangyayari sa ating kapanahunan, no? Ay unti-unti na ho natin, no, na nababadya na talagang ang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo para sa ating ng kanyang iglesia ay talagang nalalapit na po. Amen, no? Amen. Kaya kung meron man din po tayong dapat na gawin, no, ito yung pinayo ni Pedro sa mga Kristiyano dito sa Asia. Kaya unang-una, sabi niya rito, be diligent, no, na mamuhay kayo ng makadiyos na pamumuhay. Be diligent to live godly lives, no? Yun ang number 1, no, na tagubilin niya rito. So, ang Diyos kung paano siya seryoso nung mga panahonan siya ay nakikitungo sa kanyang bayang Israel, ay gayon din ang kanyang pakikitungo sa atin, no, sa kanyang iglesia. Naalala ho natin na doon sa karanasan ng mga Israelita, yung sila po ay naglalakbay doon sa ilang, no, ayon doon ho sa suatalari ni Paul, doon po sa unang Korinto, kabanatang 10, ang mga Israelita ay nagsitalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos, no? Ito ay bunga ng kanilang mga sila ay mga nagsipagnasa ng masamang bagay. Doon nagsimula nagnasa sila ng masamang bagay. Ito ang siyang nagtulak sa kanila upang sumamba sa ibang Diyos. Na siyang liban doon sa Diyos na nagligtas sa kanila, nagpalaya sa kanila, doon sa kanilang pagkakaalipin doon sa Egypto. Kaya agad silang nakalimot doon sa mga bagay na ginawa ho ng Diyos nung paman sila po ay naroon sa Egypt, no? Kung maalala ho natin yung mga pagpapala na yon na ginawa ho ng Diyos sa magitan ng kanyang paggawa ng mga kababalagan. Di ba? At nung sila ay naglalakbay, sila ay kumain ng pagkain spiritual, no? Sabi nga po roon na lumalarawan sa ating Panginoong Yesus. Sila ay naliliman, di ba? Nung sila ay nakatiluid doon sa dagat na pula at wala hong naging casualty, ano po, maging hayop man o tao, lahat ho ay nakatawid sa tuyong daan. So, sa kabila ng mga spiritual ng mga pribilehiyong tinanggap nitong mga Israelitang ito, sila pa rin ay tumalikod sa Diyos, no, na nagligtas po sa kanila. Kaya ito yung sinasabi rin ni Paul, na ito ay nangyari po sa kanila ito upang tayo po ay babalaan din, no? Tayo na mga inabot nitong huling panahon na ito upang hindi tayo magnasa tulad ng ginawa ho nila, magnasa ng masamang bagay. No, kasi nung sarap na sarap sila nung bandang uli nung sila ay nasa kalagitnaan nagnasa sila dahil
sinabi nila, mas gusto pa nila doon sa Ehipto. Kaya gusto nilang bumalik doon eh. Kahit sila doon ay busabos, kahit sila doon ay alipin, nakakakain naman daw po sila ng mga masarap doon. Kaya minsan yung pagkain ay pinagpapalit nila sa kanilang pananampalataya eh. No? Minsan ay madalas ay ganyan po tayo mga tao. Yung pang-physical ay ipinagpapalit natin doon sa mga bagay na spiritual. Amen. Okay? Huwag din sinabi naman ni Jesus, di ba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. No? Yan naman siya, nasusubok ang ating pananampalataya kapag ang sikmura ay kumalam na. Ano po? Handa po ba kayo? Minsan, kaya nga, sinabi ni Paul doon, no, na huwag tayong magdasa ng mga bagay na katulad ng mga ginawa nitong mga Israelita, na siyang nagtulak sa kanila upang sumamba sa ibang Diyos. So, alam natin, dahil si Moses ay nagtagal doon sa bundok, ano po, nainip po yung mga Israelita. No? Kaya hiniling nila kay Aaron na gumawa, no? Ipunin yung mga mamahaling mga hiyas, no? At gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Gumawa sila ho ng Diyos-Diyosan. At yun ay kanilang sinamba. Ano po, sa kanilang pagsamba dito, ay gumawa ho sila ng immoralidad. Di ba? Sila ay nagsayaw, di ba? At talik sa isa't isa. Di ba? Kaya isang mga karumal-dumal na mga nangyari po sa buhay ng mga Israelita. Di ba? Na kung atin din susuriin, no? Bangkitin ko na rin po yung patungkol doon sa Epstein files, no? Kung aanin nyo rin po ito, no? Kung ito yung isang malalagang dokumento na kung saan ay naitiago sa mahabang panahon, pero ngayon ay na-expose na ho, no? Sa lahat, no? Upang makita natin, no, yung mga nangyayari noon, nangyayari pa rin sa ganang ating kasalukuyang kapanahonan. Ano po, alupat ang mga involved dito ay yung mga makapangyarihang mga leader, no, ng mga bansa. Okay? Pero gayon pa man, bahagi yon ng permissible ng Diyos, no? Sabi na dyan sa Romans chapter 1 verse 18, no, na ayaw na makipagtalik ng mga lalaki sa babae, kundi sa kapwa lalaki na lamang sila nakikipag-ugnayan. Ganyan din ang ginawa ng mga babae. Ayaw nang gumawa makipag-ugnayan sa kapwa sa lalaki, kundi sa kapwa babae na lamang doon po sila nakikipag-ugnayan. Kaya sabi ng Diyos, no, hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang mga lisyang mga gawain. Purihin po ang Panginoon. So, ano pa ang ginawa nitong mga Israelita noon? Sila'y nagsipagreklamo, no? Nagreklamo sila kay Moses at gayon din higit sa lahat sa Diyos. No? Kung titingnan natin yung travel nila ay hindi naman talaga dapat magtagal ng ganung kahabang paglalakbay. At dahil nga dito sa mga kasalanan kanila pong ginawang ito, ay inabot po sila doon na sa halip na pagpapala kanilang tanggapin, trahedya ang kanilang kinasapitan. Ano po, yan. So, hindi nang sa atin bilang, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, man ang ating suungin, no? Sapagkat itong pangyayaring itong nangyayari sa ating mundo, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat mangyari ang lahat ng ito. Amen, no? Kaya nga, ang pinakapuntong dulo nito, ngayong sinasabi rin ni Jesus na ipapangaral sa lahat ang mabuting balita upang ito'y marinig ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. So, sa kabilang banda naman, hindi natin may wawala yung spirit behind, no, na nangyayari diyan. Meron pong sa likod niyan ay may mga spiritong gumagawa, kumikilos doon yan sa mga tao na yan. Amen. Although yan ay permissive, pero hindi nangangahulugan ang Diyos ang walang control sa lahat ng nangyayari ito. Siya may mga itinakdang panahon upang ganapin, no? Yung kanyang pangako na yon ng kanyang muling pagparito. At yun po ang ating inaasahan. Di ba?
Kaya itong kawakasan ito ay may kinalaman pa rin doon sa pangangaral ng mabuting balita na kapag ito'y naipangaral na sa lahat ng tao at napakinggan, wala na hong maidadahilan ng tao. Yun ho kasi ang yung purpose niya. Wala na maidadahilan ng tao na hindi niya napakinggan ang mensahe ng mabuting balita. Okay? Kaya ganun ka-concern ng Diyos eh. Kahit sa kauli-ulihan, no? Mamapakinggan man, bigyan ng oportunidad ang tao na mapakinggan itong mensaheng ito. Ngunit darating ang sandali na matatapos po ito. Amen, no? So wag naman sana na yung ating mga mahal sa buhay ay abutan. Ano po itong ano na ito? Sapagkat nais natin na sila ay ating di makasama sa pag-asa po natin ito, na itong ating blessed hope na iyon, no? Ito pong the rapture of the church, no? Na ating pong inaasahan. Na lalo pang magbibigay sa atin ng pananabik, no? Dahil na nga sa ating pong nararanasan kahirapan nitong kasalukuyan. Purihin po ang Panginoon. So, kaya nga, no, nakita, di ba nung panahon na ni Joshua, nung sila po ay sinamo na ng Diyos, inatasan na ng Diyos, na pasukin na yung lupang ipinangako ng Diyos. Okay? Yun ay sa panibagong henerasyon na. No? Yung mga bata na nakasaksi na seryoso ang Diyos, no? Nung panahon ng kanilang mga magulang, yung kanilang lolo, ang kanilang mga magulang ay pinarusahan dahil sa kanilang mga pagsuway. Doon sila namulat na talagang ang Diyos ay seryoso sa kanyang pakikitungo sa kanyang bayan. Kaya naman, no, buong suporta sila kay Joshua na noon ay na-reinstate doon na-state po sa kanyang pagiging kahalili ni Moses bilang leader ng Israel. No, mabasa ko natin yan sa Joshua chapter 1 na kung saan ay sabi ng mga new generation na yung kay Joshua, yung mga leader, sasamahan ka namin. Di ba? Ganon buong suporta nila eh. No? Saan mo kami padala? Kami ay susunod. Di ba? Kaya lang, lagi kang magtapat kay Lord. Di ba? Yun ang sinasabi nila kanina eh. So, doon nakikita natin na nabago yung spiritual na perspektibo ng mga dating mga bata na yon na nakasaksi doon sa seriousness ng Diyos sa kanyang pakikitungo. Okay po? Yan. So, ganun din tayo. Ang Diyos naman hindi nagbabago siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. With regards doon sa serious living, dapat ay seryosohin din natin. Ano po? Yan. Kaya nga, hinihimok ni Paul na mga mananampalataya sa taga-Roma, di ba? Nag-ialay nila yung kanilang katawan bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Diyos. Okay? Sila'y be transformed by the renewing of their mind, no? Sila'y magsipagbago sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga kaisipan. Mga Kristiyano po sila, ha? So doon kasi magsisimula hindi magbabago yung takbo ng ating pamumuhay, kundi magbabago yung ating kaisipan. Okay? Nagsisimula doon yan Yun ang mag-aano sa atin para gawin yung pinakamabuti. Okay po? Yan. So, ngayon din, para mabatid natin kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Yung pagtatalaga, pagkukumit nating mga Kristiyano sa Diyos. Okay? At yun ay pakiusap ni Paul, alang-alang daw po doon sa masaganang habag ng Diyos sa atin. At yun ang ginakita ng mga Israelita nung araw Di ba? Yung mga espiritual na pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Di ba? Yung sinasabi nga ni Paul doon sa mga taga-Roma, unang-una, ang lahat ng tao ay nagkakasala. Romans chapter 1, di ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Di ba? Chapter 3, tayo yung mga napawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. So, yung pagpapawalang sala ng Diyos, yung kanyang pagpapaging banal, di ba? Ay sumaatin. Yun. Amen. Kaya yung process ng sanctification, ay proseso po yan Di ba? So yun dinidil din ni Peter dito na bagamat tayo mga imperfect pa rin Wala namang perfecto sa atin Di ba? Kaya lang, seryosohin natin. Di ba? Iba yung nagpapatuloy doon sa hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Malaki yung pagkakaiba nun. Di ba? Kaya nga sinasabi dito, magsikap Pagsikapan ninyong pumasok doon sa makipot na pintuan Di ba?
Kasi alam ni Jesus kung kahinaan ng tao eh. Kahit tayo mga Kristiyano, alam ni Jesus kung gaano tayo karupok eh. Madalas tayong nagkakamali, di ba? Sa atin lang iniisip eh. Di ba? Sa ating mga salita, sa ating din mga ginagawa. Kaya lang, biyaya ng Diyos na talagang na tayo'y napalaya na sa pagkakaalipin nito. Kaya meron tayong kapangyarihan na mapagtagumpayan natin ang ating pong mga kahinaang ito. Okay? Ang kailangan lang natin gawin, magsikap tayo, seryosohin natin. Amen po ba ron? Yan. So, hindi naman dito para sa isang individual lang naman eh. Di ba? Para sa ating lahat itong mga Kristiyano na tinawag niya nitong mga huling araw. Okay po? Yan. So, be diligent to live godly lives. No? Sinasabi ni Pedro doon sa verse 11 hanggang verse 14. So, regards dito, so be serious. Okay? Offer our bodies as a living sacrifice. No? Holy, acceptable to Him. No? Yan yung dalawang sub-point dito sa para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Okay po? Yan. Ang proseso pa kasi ng sanctification, sa nakalipas, tayo po yung mga napawalang sala na. Amin po ba ron? Amen, amen. Sa kasalukuyan, ang ginagawa ho ng Diyos sa atin, sinasanctify niya tayo. Pinapaging banal niya tayo. Okay? From glory to glory. Upang ihanda tayo doon sa ating future. Ano po yon? Yung future glorification natin. O, yun po yung perfection eh. Doon tayo patungo. Amin po ba? Sa sanctification, hindi pa tayo perfecto eh. Nagkakamali pa rin tayo eh. Pero yun ang proseso. Tungo roon sa kaganapan. Di ba? Kaya ang sinasabi ni Ring Paul, doon sa Romans chapter 8, ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalatian siya sa atin pagdating ng takdang panahon. Amen. Okay? Itong makasalanang likas na natin dito, ng ating pong katawan, di po ba? Ay palalayain tayo ng lubusan. Yan yung sinasabing total redemption eh. No, lubusan na tayong palalayain doon sa ating pagkaalipin na yun. Amen. Okay? Yung kaganapan, yung kabuuan ng pagpapalaya ng Diyos sa atin. Purin po ang Panginoon. Okay? So, yun ang number 1. Number 2, maging masikap tayo to win the lost, no? Okay, sabi sa verse 15 and 16, sabi rito, alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Tingnan niyo po yun, ha? So, kung bakit maring sa tingin natin, nadidelay yung kanyang muling pagparito, ay dahil nais ng Diyos na may mga tao pa rin maligtas hanggat sa kahuli-hulihan sandali. Kaya ngayon purpose ng kung bakit sinabi niya rin na ipapangaral sa lahat ang mabuting balita upang ito'y mapakinggan ng lahat. So yun opportunity para sa lahat ng tao. Kaya nga wala na yung maidadala ng tao na hindi niya napakinggan eh. Amin po ba? Okay po? Yan. So ganyan din. To win the lost. Kaya maging sikap tayo na makahikaya tayo ng kaluluwa. Okay? Kaya nga yung pattern ng Panginoon with regards doon sa ating witnessing, no, ay nagsisimula sa ating sambahayan. Ang first mission field natin, yung ating sambahayan. Okay? Yung mga mahal natin sa buhay, yung pamilya natin. Share natin sila. Di ba? Yan ang number 1 eh. Okay? Kaya, nung bago gunawin ng Diyos ang sanlibutan sa magitan ng baha, si Noah at ang kanyang sambahayan ay naroon na, di ba, sa ligtas na lugar. Bago binuhos ng Diyos yung kanyang poot sa sanlibutan. Naalala niyo po yun? Ganyan din si Lot, no? Ganun sila ka-concern ang Diyos sa atin. Yan ang ano natin eh. Ganun ka-concern ng Diyos sa ating pamilya. Kung paano siya naging concern sa atin, ganun din higit siya sa ating sambahayan. Pero meron tayong responsibilidad na ibahagi sa kanila. Ano po? Yan. Ibahagi natin sa kanila itong mabuting balita. Okay po? So, gaano ba kahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa? So, ano raw mapapala ng isang tao? Makamtan man niyang buong sanlibutan, pero yung kanyang kaluluwa ay mapahamak. Ano may babayad ng tao para may balik yung kanyang buhay? Wala. Ibig sabihin, ng isang kaluluwa
O, walang katumbas na halaga. Ano po? Ayan. So ito rin naman ang ating Great Commission, no? Bago umakyat si Jesus sa langit, ito ay mahigpit na tagubilin niya sa kanyang mga disipulo, no? Na sila'y magsihayo, ipangaral nila ang mabuting balita. Amen. Ang mga sasampalataya ay maliligtas, ngunit ang mga hindi ay mapapahamak. Purihin po ang Panginoon. Okay? Tuloy natin. So sabi dito, yan din ang binanggit ng kapatid natin si Pablo na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Lahat ang sulat niya tungkol sa paksang ito. Ganito ang lagi niyang paalala, may ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap manuwain, binigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, ano pat pinahamak nila ang kanilang mga sarili. Okay? So, yung mga taong nagmamarali na yung pag-undergo ng mga ritual na magagawain ay paraan para ang tao po'y maligtas. Ano po? Yun ho ay kabulaanan, no? At pinabubulaanan ng Biblia yan. So, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, at sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? That's the gospel. Ano po? Kristo'y namatay, inilibing, at muling nabuhay. Amen? At sa pamamagitan ng mga taong sasampalataya sa Kanya, sila'y may buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. A simple message, no? Pero dito sa marami mga tao, pinahihirap nila. Very simple. Amen? Okay? Pero sa ganang atin, meron tayo na wala po ang iba, no? Kaya kung ano yung meron tayo, meron po ba tayong kaligtasan? O yun mo ibahagi natin sa kanila. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, maging masikap, be diligent to win the lost, no? Verse 15 hanggang verse 16. Make the most of every opportunity. Ibig sabihin, gapin natin kung hanggang mayroong pagkakataon, tayo po ay makapag-share ng gospel sa iba. Unahin natin ang ating pamilya, which is our Jerusalem, Judea, ang ating mga malapit na mga kamag-anak, our Samaria, and then doon sa mga hindi naman nating kadugo, kalahi. Amen? And at sa lahat ng mga bansa. Di po ba? Kaya yung scope ng gospel para sa lahat eh. Kasi pagkat si Kristo ay namatay para sa lahat. Amen po. Yan, palapakan muna natin si Lord para... pangatlo, be diligent to grow spiritually. Yan. Alam nyo, pagka malakas ang ating buhay spiritual, wala akong pagsubok, wala akong tuksong hindi ho natin mapagtatagumpayan. Okay? Kapag malakas ang ating buhay spiritual. Kaya yung panalangin ni Paul sa mga taga-Epeso na palakasin nawa ng Diyos ang iyong buhay spiritual. So ito pakikibaka natin to Di ba? Araw-araw nakikibaka tayo. Pag nandito, okay. Di ba? Pero pagka nasa kanya-kanya na tayo mga meron tayong mga kanya-kanyang mga pakikibaka. Kaya kung ang ating mga espiritu ay mahina, no? Dadalhin tayo ng ating mga kahinaan ito. Di ba? Para mag-give in. Para bumigay. No? Makipagkompromiso. Di ba? Kaya nga, magsikap tayo. Di ba? Sa ano paraan natin mapalalakas ang ating buhay spiritual? Sa maganda ito, fellowship. Mahalaga ito Nakakapagpalakasan tayo sa isa't isa Nakakapagpapatotoo tayo. Yung patotoo nyo, may impact yun sa iba. Ganun lang yan ang mga simple yun Di ba? Kaya sabi, huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Di ba? Anong dahilan nito? Para palakasin ang isa't isa. Encourage one another day by day. Every day. Amen po ba? Yun yun Kaya huwag tayong magsasawa na parang gawain natin nakakabagot, nakakasawa. Huwag ho natin pag-asawaan yun. Kung tayo ang puso natin maayos at tama, no? Makakaano lang tayo. Just be open, be sensitive doon sa tinig ng Diyos sa atin. Okay? Kanina, inawit natin, di ba? Kailan ba kahit kailan hindi nagkulang ang Diyos.
Di ba? Siya ay sapat. Ang Diyos ay sapat. Amen. Masasabi ba natin yon? Ang Diyos ay sapat. Ang Diyos ay Yeah. sapat. Okay? So, kailan ba kulang ang sapat? Kailan din ba sobra ang sapat? Kaya nga sapat eh. Di po ba? Hindi kulang, hindi rin sobra. Okay? Ganun lang ho kasimple yun. So, gayon din, no, yung ano pa nakatutulong sa ating buhay spiritual para ito'y mapalakas sa pamamagitan ng ating mga personal na pagbabasa ng Biblia. Amin po ba? Ang ating mga pakikinig. Di ba? Kaya nga si Lord sinabi kay Joshua, wag mong kaligtaan, basahin, diliin, no? Upang maganap mo ang lahat na nasasaad doon sa kautusan. Sa gayon, ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga gagawin. Tingin niyo po yun? Saklaw na ito ng lahat ng atin daw pong maaring gawin. Amen? Di po ba? Kaya napakahalaga na nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Okay. Pagbulayan at higit sa lahat ay isang buhay. So ano pa, nakakatulong sa ating buhay spiritual, yung pananalangin. Personal man yan, o corporate, di po ba? Partnership prayer man yan, ano mang uri ng ating maaring pananalangin, nakakatulong mo yan sa ating pakikibaka. At sabi nga ni Paul doon sa Ephesians chapter 6, hindi naman nating isuot ang magbaluting kaloob ng Diyos sa atin, okay, para tayo'y makatagal sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, para tayo makatagal sa ating mga pakikipaglaban. Okay? Amen po? Yan. Iba-ibang ating struggle eh. Iba-iba rin ang ating higmaan, kinakaharap. Pero nagkakaisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Meron tayong common denominator. Walang iba kundi si Kristo. Okay po? Purin po ang Panginoon. And we can stand against the wiles of the enemy, sinasabi roon, kung tayo po ay ganong kalubusang ng atin hong pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Isuot natin ng baluting kaloob ng Diyos na ito, yung tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos, which is our offensive weapon. Okay? The shield of faith, no? Na siyang ating pananggalang sa mga mapalasong tinitira ng kaaway sa ating mga isip, sa ating kalooban, sa ating buhay, sa ating pamilya. Oh, the shield of faith. Amen po ba? So, our defensive weapon naman, no? So, at higit sa lahat, pagkatapos niyang sabihin yung lahat ng mga kasuotang pandigmang yon, ay sabi ni Paul, pray at all times, no? Manalangin kayo sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Purin po ang Panginoon. Amen. Amen. Yan. Hindi naman yung basta gantay, mananalangin tayo. Kahit gumaganap tayo, pwede tayong manalangin sa Diyos eh. Ano yun? Ganon ang makikita nating ugnayan natin sa Diyos. Singlapit lang siya ng atin ng panalangin. Purin po ang Panginoon. So, ano ang sinasabi rito? Sa verse 17, to grow spiritually. Magsikap kayo na lumago kayo sa inyong buhay spiritual sa pamamagitan ng pagbabantay. Sabi rito sa verse 17, ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat. Okay po? Guard, di ba? Yan, isang subpoint dito sa to grow spiritually, dito sa verse 17. Oh, sabi niya rito, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Okay, kung kailangan tayong bumaklas sa mga taong nakaka-impluwensya sa atin sa paggawa ng hindi tama, bumaklas tayo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? Sabi, bad company corrupts good character. Okay? Iwanan natin yung barkada natin sa sanlibutan kasi yan tayo eh. Bakit? Siguro naman, naiwanan natin lahat, ano? Pero mostly talaga, ang lagi nating mga kasama, okay, sa pang-araw-araw, ay yung mga unbeliever. Totoo lang. Mas mahaba ang panahon natin na sila po ang ating mga kasama. Okay? So, bilang Kristiyano, dapat babantayin din natin, no, yung ating mga kilos, ugali, amen,
Higit sa lahat, ay yung ating pakikitungo sa ating mga hindi mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya. So, guard against, di po ba sabi rito, upang hindi tayo maligaw ng walang matuwid na patakaran. Ngayon, ang filosofiya ng mundo, nakakarahuyo. Yung katwiran, filosofiya, di ba? Batas, prinsipyo ng mundo ay lahat ng ito nataliwas doon sa kaharian ng Diyos. Yun po yung sa sanglibutan. Yung natin yung sistema di po ba, ng mundo di po ba? Kung tayo aayon pa rin doon sa mga ganung mga bagay, hindi tayo magiging maingat. Ako pala yung isang Kristiyano na, hindi na dapat ako nakikiayon sa kanilang mga patakaran, sa kanilang sistema ng pamumuhay. Dapat akong umiwas. Okay? Makisama tayo, pero wag tayong makisama. Yun po ang pinakaano nun Makisama tayo, po ba? Nang hindi natin kinokompromiso yung ating pananampalataya. Okay? Hindi tayo nagigibin sa kanilang mga katwiran. Di po ba? Amen. Dampa po kayo. Amen. Alam nyo na yun. Alam nyo natin yun. Di ba? So, guard, sa atin para hindi tayo maligaw. Ano po? Yan ang isa sa mga babala ni Pedro upang hindi sila maligaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Okay? Tayo, di ba? Kaya nga napakahalaga ng fellowship Ang mga nakakasama natin may mga takot sa Diyos. Di po ba? Sumusunod sa Diyos. Hindi rin malaging malayo na tayo rin ay maging obedient din sa Diyos. Amin po ba? Kasi ganun yung mga nakakasama mo Okay po? Pangalawa, sabi, growing. Okay? Sabi rito ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago. Ayan, purihin po ang Panginoon. Isa sa mga subpoint dito sa grow spiritually ay yung paglago. Kasi if we stop growing, okay, anong mangyayari? Start dying. Dying. Yung kasunod nun Kapag hindi tayo nagpapatuloy ng lumalago, mamamatay tayo. Okay, hanggang sa dulo na yon sa ating pananampalataya. Okay? Kaya, tingnan niyo po yung early church, di po ba? Yung 4 basic na ginawa po nila na bilang mga bagong mananampalataya. Ano po yun? Yung instruction, nagpasakop sila sa instruction ng mga apostol. Nanatili sila sa mga itinuturo ng mga apostol. Yan ang number 1. Amen. Wala silang kompletong Biblia ang tinuturo nila, maaaring yung mga sipi ng mga scriptures at yung mga itinuro ng Panginoong Jesucristo nung sila'y kasama pa nito. Okay? And with the guidance of the Holy Spirit. Kasi puspos sila ng Espiritu Santo Okay po? Yun ang pinakamaano ron Hindi natin, sila hindi nagsipag-aral. Ano po? Hindi sila naging dalubhasa tulad ng mga scribes, the keepers of the law. Hindi sila, wala silang Bible school background. Amen. But sila ay tunay na may authority, na nagturo, nag-instruct sa kanila itong mga bagong mananampalatayang ito upang sila ay lumago. Okay? Pangalawa, the teachings of the apostles, the breaking of the bread. Okay? The breaking of the bread, ang purpose niya, nilagi nating ipaalala sa bawat isa ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga lagi niya sinasabi, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ma-remind tayo, ma-refresh tayo lagi doon sa kanyang ginawa alang-alang sa ating mga makasalanan. Yun ang purpose. The breaking of the bread. Amen. Okay? Next, yung fellowship. Diba? Lagi sila, sabi, araw-araw nagkakatipon sila sa templo. Diba? Day by day. Okay? At nakakita ng mga taong nasa labas, yung atmosphere na naroon sa loob. Kasi nagkaroon din ng mga extreme generosity, di ba? May mga nagbenta ng kanilang lupa para ibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Di ba? Yung nag-aari. Napo ba kayo? Ayan So, nung sabi roon, bawat araw, idinaragdag ng Diyos sa kanila ang mga naliligtas. So, yun ang purpose pa rin di ba? Yun pa rin, na makahikayat ng kaluluwa. Purihin po ang Panginoon. Kaya hindi lang sila lumago sa quality, lumago rin sila sa quantity.
Di ba? Quality begets quantity. Di ba? Kasunod na yun eh. Di ba? Kita nyo, isa sa 12 alagad ni Kristo, may Judas pa nga yung isa, di po ba? Pero binaliktad nila yung mundo. Isipin mo natin. They are common laborers lang, di ba? Ibig sabihin, pangkaraniwang mga manggagawa lamang po sila. Pero, ginamit po sila ng Diyos. Kaya mo sabihin, hindi ako nakapag-aral. Ano po? Para tayo magamit ng Diyos. Hindi yun. Tayo simple lang po tayo. Di ba? Si Andres nga eh, hindi kaya lang si Pedro eh. Tingnan natin si Lord. In-invite niya lang eh. Di ba? Amen. So, ganun lang kasimple eh. Purin po ang Panginoon. Kahit yung Samaritana, di po ba, nung na-encounter niya si Jesus, bumalik siya sa kanyang bayan, sinabi niya yung patungkol kay Kristo. O, yung kanyang mga kababayan, kanyang mga nasabihan, pumunta roon. Para personal na encounter si Christ. Amen. As simple. Di ba? Yung bata, meron lang siyang konting isda, tsaka pag tinapay, binigay nila kay Jesus. Ano nangyari? Dumami. As simple, anything na pwedeng makipag-contribute para sa kaharian ng Diyos. Purin po ang Panginoon. Fellowship. Amen po ba? Yan ang isa sa mga core basic na function ng church nung mga panahon na yon na ito'y ini-establish, no? O ano pa? Sila'y nananalangin, no? Sila'y sama-samang nananalangin. Okay? Diyan po kayo? So, hindi, lumago sila, di po ba? Yung mula dun sa 3,000, nadagdagan, kano kaya ang dami no? Magpahanggang ngayon, di ba? Ngayon, unti-unti rin tayo, pinalalago ng Diyos, di po ba? Yung fellowship natin, hindi naman tayo dating magka-fellowship eh. Di ba? Gumawa rin ng Diyos ng daan para tayong dalawang iglesia nagkakaroon tayo ng pagpapalakasan sa isa't isa eh. Di ba? Kailangan natin yun eh. Okay? Purin po ang Panginoon. So sabi nga, 2 is better than 1. Di po ba? Yan ang halaga ng meron kang kasama. Di ba? Yun ang halaga na meron tayong kasama. Lalo kung marami tayo. Amen? Yeah. So, guarding, growing, and glorifying. So, anong nangyari doon sa kanila? Abang nadaragdag ng Panginoon ang mga nabilang ng mga mananampalataya, sila'y nagpupuri sa Diyos at kinalugdan, hindi lang ng Diyos, kundi ng mga tao. Purin po ang Panginoon. They start glorifying, no? Yun po ang, to grow spiritually, ay patuloy natin i-glorify ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Amen. Okay, sabi rito, ayon sa gandang loob ng Diyos, mapatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, at pagkakilala sa ating Panginoon, tagapagligtas, na si Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapurihan. Amen. Never na umangkin tayo ng pagtataas sa ating sarili. Kahit sa anong bagay, kahit sa anong aspeto. Huwag tayong magkaroon, huwag makasalingit yung ating mga sarili, kundi si Kristo lang. Amen po ba? Amen. Yan. Kung may nangangaral, kung may nagtuturo, ikaw man ay gumaganap ng mga tungkulin natin sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating iglesia, okay? Lahat ng ito ay i-glorify natin ang Panginoon. Amen. Kahit nga sa simpleng bagay, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Amen. Okay, kaya lahat ng ito, sinasabi rito, grow spiritually, guarding, growing, and glorifying. Okay? Sa kanya natin lamang ibibigay ang kapurihan ngayon at magpakailan pa man. Amen. Amen. Amen means true. Ito po ang ating gagawin. Okay? Okay, ito yung encouragement para sa ating lahat. Hindi lang ito sa inyo. Ito para sa akin. Okay, tayo po'y madalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mahalagang mga paalalang ito habang kami ay pansamantalang naninirahan sa sanlibutan ito. Panginoon, salamat sa iyong mga paalalang ito. Panginoon, na kami ay mamuhay na mayroon pong kabanalan,
Panginoon, na kung paano kayo po ay seryoso ng iyong pakikitungo sa iyong mga bayan, Panginoon. Naniniwala kami man, naging bayan na kami po ay sumampalataya sa aming Panginoong Yesus. Napabilang kami sa iyong katawan at kami rin ay hinihimok po ninyong maging seryoso sa aming pong pamumuhay, Panginoon. Kaya naman, Lord, tulungan mo kaming mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Huwag mo naming dulutan, Panginoon, ng karumihan, ang namang bagay, Panginoon, sa aming pong buhay, sa aming mga iniisip, sa aming sinasabi, at gayon din sa aming mga ginagawa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hayaan po ninyo na malaya po kayong kumilos sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang gumagawa, Panginoon, sa aming pong ikababanal, Panginoon. Lord, tulungan niyo kaming magdesisyon ng tama, Panginoon. Ang sa gayon ay irregardless, Panginoon, na kung ano man ang maging cost o halaga nito pong aming desisyong ito, Panginoon. Kung ito'y ayon sa iyo pong kalooban, Panginoon, let it be, Panginoon. Yun po ang mangyari, Panginoon. Tulungan po niyo kaming itama ang aming pong mga kamalian at ituwid ang dapat ituwid sa aming pong mga buhay, Panginoon. Nagpapasakot po kami sa iyo. At gayon din, Panginoon, upang bigyan po niyo kami patuloy ng pagsisikap na hikayatin ang mga marami pang mga kaluluwa, Panginoon. Sagana nga ang anin, ngunit kaunti ang manggagawa, Panginoon, at naniniwala kami, isa kami sa iyong mga tinatawag, Panginoon, upang kami man, Panginoon, ay upang kinumisyon, Panginoon, upang maibahagi namin ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao. Especially sa aming sambahayan, na ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa rin po nakakilala sa iyo. Panginoon, maging instrumento po kami sa kanila pong ikaliligtas, Panginoon. At gayon din sa aming mga kaibigan, kapitbahay, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katapangan, lakas ng loob, Panginoon, upang maibahagi namin sa kanila ang iyong mabuting balita ng pagliligtas, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, ay kami may humarap sa iyo, Panginoon, ay meron po kaming maaring production, Panginoon, na naibigay para sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Gayon din ang aming buhay spiritual habang kami naririto, patuloy po niyo itong palaguin, Panginoon, habang kami po ay patuloy na nagbabantay at lumalago at nagbibigay ng kapurihan sa aming dakilang Diyos at aming tagapagligtas na si Jesus, Panginoon. Patawarin mo rin po kami sa lahat ng aming mga naging pagkukulang, O Diyos. Patuloy mo kaming kahabagan sa mga oras pong ito. Hallelujah. Ikaw, kaibigan, sa sandaling ito, kung ito napakinggan, ito ay isang magandang pagkakataon para tanggapin mo ang biyaya ng kaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kung yan ang nais mo, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan? At sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Akin pong kinikilala na ako po isang makasalanan. Patawarin mo po. Panginoong Yesus, nananalig ako na ikaw ay namatay, muling nabuhay, upang ako ay maligtas. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, isinusuko ko po sa iyo ng lubusan ang buhay ko pong ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ay po yung manalangin sa ating pangling panalangin. Ama, nagpapasalamat po ulit kami, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon, nawa nabigyan ka po namin ng kapurihan, kaluwalhatian, at ang karangalan lamang ang siya po namin naibigay para po sa iyo, Panginoon. Bless us, O God, sa the rest ng aming pong fellowship na ito, and we ask the blessing of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, be with us, in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po rin ng Panginoon. So, okay, Sister Glo. Ayan. Ayan. Hallelujah. So, ayan. Tingin dito, sis. Ayan. Kay Pab. Si Brother Alan. Ayan. 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 Okay. So, okay. Siyempre, pwede bang mawala ako dyan? To God be the glory. God bless po sa lahat.
So, humihina ako